Sige po. Dahil 9:02 na po, tayo na po yung magsisimula. Mga kapatid, magandang umaga po. At papasalamat tayo sa Diyos sa napagandang panahon at oras na binigay sa atin para magsama tayo dito. Bago tayo magsimula, gusto kong pakilala ang ating mga visitors dito sa church. Please tumayo kayo. Si Lester, Christian, Raymond, pati si Rico. Mag-hello kayo sa akin. Good morning, good morning. Maraming salamat sa Diyos na nakapunta kayo dito, nakabisita kayo dito. Napakalaking blessing sa amin na makasama kayo dito. And we pray na sa visit nyo dito, makarinig kayo ng salita ng Diyos, mabuksan ng puso at isip nyo dito, and most importantly, ma-entice kayo, mas makilala nyo siya, and makabalik kayo dito. No? So maraming salamat na sa Diyos na nakapunta kayo dito. No? So, bilang simula, yung first song natin ay Palasyo sa Kaitasan. Sa last stanza, tatayin tayo.
napakagandang awitin na naikanta natin ngayon. Ang sumusunod natin ay ang opening prayer natin. Tawagan po natin ang ating kapatid na si Brother Mike. Tayo po ay manalangin. Kapilang Diyos sa manalangin ng mga kapatid. Patuloy, Panginoon, ay aming pinupuri at pinasalamatan sa buong pangalan. Patuloy na sinasapalanin sa Espiritu at pagkakamanan. Salamat po, Panginoon, sa magandang umaga, magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Upang patuloy, Panginoon, ay kami po ay makapunta dito sa lugar nito, upang pumapiliin ang aming sarili, Panginoon, ay kami po magpapakumbaba sa aming po pagsamba sa iyong pagkakalaban. At ganun po, salamat po sa isang linggo na iyong ingatan bawat sa amin. Salamat po sa mga biyaya, ang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Kami po mga anak mo ang laging po nagtabayanan sa aming po pamumuhay. Ganun din po, Panginoon, ang iyong anak gagamitin sa umagang ito at sa oras na ito, ng pong patuloy na manguna at ang ng Espiritu ang siya magturo sa kanya upang maipahayag po ang kanyang pinag-aralan, Panginoon, upang maipahayag niya na maayos at patuloy, Panginoon, na buksan ang aming mga puso at isipan upang lubos na aming po maunawaan na intindihan ang itong nais ng parating sa bawat sa amin. Ganun po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming po mga visitos, Panginoon, sa apat nito, Panginoon. Sana po, hindi lamang po sa araw na ito na sila po nagbibigay ng panahon, kundi sa susunod na aming panggawan nila, aming po silang makapiling upang, Panginoon, ang mga salita na umahan sa kanilang puso isipan upang maunawaan nila at higit sa lahat, Panginoon, kung hindi pa po nila naiintindihan ng kaligtasan, sana po ay malubos na maunawaan sa pamamagitan ng iyong mga pananasalita. Huwag patuloy na buksan mo ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, kung sa ganun, Panginoon. Maunawaan nila kung paano ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa kanila, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyong patuloy na pangunguna sa bawat sa aming Panginoon. Hindi po salamat sa mga awitin na ang namin sa inyo. Patuloy na ito po ang aming pong pinupuri at itinataas, Panginoon, sa umagang nito. Maraming salamat po ng lubos sa inyo, Panginoon, sa galakan ng aming mga puso na kami po patuloy na dito upang patuloy, Panginoon, ay ang iyong mga salita ay aming po napilit at upang aming po magamit araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa pong aming dalangin sa pangalan po. Ngayon po, tawagan po natin ang ating chosen members of KKSM para sa kanilang special meeting.
Pasalamat po tayo sa ating Panginoon sa naianda ng ating selected members ng AASM at sa napakinggan natin. No? Ngayon po, hinihingi po sa inyo na tumayo po tayo lahat. At buksan natin ang ating Biblia sa Revelations chapter 3 verses 7 to 8. Ulitin ko po, Revelations chapter 3 verses 7 to 8. Dito po kukunin ang ating kapatid ang scripture reading. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Verse 7 po. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Verse 8. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi may sasara naman. Sige, pwede na salamat tayo sa salita ng Diyos na po tayo mo. Piliin po natin at pasalamatan natin ng ating Panginoon. Iandaan po natin ang puso isip po natin at tawagin natin si Brother. Morning, kapatid. Muli ko, papasahin ko yung ating teksto. Kabanatang 3 ng Apokalipsis o Revelations mula sa 7 to 8 sa ating kapatid. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay nito ay sinasabi ng banal niyaong totoo. Niyaong may susi ni David. Niyaong nagbubukas at di may lalapat ng sino man at naglalapat at di mabubukas ng sino man. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di may lalapat ng sinuman. Na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinukas mo ang aking salita at hindi mo ikinahila ang aking pangalan. Ngayon ang mensahe ng Panginoon Jesus sa iglesia na tinatawag na Philadelphia. Alam niyo, mayroong 7 iglesia na nagbigay ng message ng Panginoon sa aklat ng Apokalipsis. Mga 7 iglesia mula sa Efeso hanggang sa Laodicea. Yung 7 yan ay meron silang sari-sariling kapanahunan noong sinautang sila ng Panginoon. Subalit, sapagkat sila'y naka-arrange ayon sa kapanahunan, so sabihin na they were arranged historically. Subalit, ang bawat mensahe ng Panginoon sa iglesia, sa mga iglesia ito, ay may mensahe sa ating hanggang sa panahon natin ngayon. Sabi niya sa iglesia sa Philadelphia, sapagkat siya ay tapat at masunurin sa Panginoon, gaano man siya kaliit ang kanyang kapangyarihan. Subalit siya masunurin. Kaya sabi niya, bibigyan kita ng isang pintuang bukas. Una, pintuang bukas. Na walang makakasara kundi lang siya at walang makapagbubukas kundi lang siya.
Ang unang gusto niyang sabihin dito, mga kapatid, sa isang tapat na iglesia, kumbaga sa pintuan, mayroong laman na nakaloob sa pintuang yan, mga hiyas, mga ginto, mga mamahaling bagay. At hindi ka maaaring makakapasok doon kung di bubuksan yun. Noong panahon ni Haring David, ay meron siyang tinatawag na inat yaman, treasurer sa kanyang kayamanan. For your information, kung gusto niyo mag-note, nasa Isaiah chapter 22, verse 22. At nyo, Isaiah chapter 22, verse 22. Ang kanyang treasurer ay si Eliakim. At siyang nag-iingat sa susi. Siya lang ang makapagbubukas sa lugar na yon kung saan nandiyan ang kayamanan ni Haring David. At si Eliakim ay larawan ng ating Panginoon Jesus sapagkat siya lamang ang makapagbubukas sa mga kayamanan na dapat natin maunawaan at makita sa ating buhay Kristiyano. Kaya sinabi ko sa inyo sa isang iglesyang tapat at masunurin sa Panginoon ay binigyan niyang open door. Ano unang-una ang kahulugan ng open door upang ating makita, maunawaan ang dakilang kayamanan na inibigay sa atin ng Panginoon Jesus na nasasaad sa kanyang Biblia. Ito yung kayamanan na nandito, higit pa sa ginto. Sabi niya, more desires are they than gold, sabi ni Haring David. Higit na mahalaga sa ginto at sa pinong ginto ng kumata than much fine gold. Sweeter than the honey, sabi niya, and the honeycomb. Alam niyo, yung kayamanan yan ay ito ang salita ng Diyos. Para maunawaan natin tayong Kristiyano, nandito ang kayamanan ng iniwan ng Diyos sa atin upang tayo mabuhay. At sa mga di pamananampalataya, nandito rin ang kayamanan ng Diyos upang makilala ninyo kung sino si Kristo. Sapagkat siya lamang, sinasabi ng Bible, ang makapagbigay sa iyo ng isang pintuang bukas upang makilala mo siya. Subalit kailangan ang mahalaga yung magsisi ka sa iyong mga pagkakasala at lumapit ka sa kanya sa pananampalataya ay ang kinetiya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. That is the greatest gem that I have found sa buhay ko nung ako'y hindi pa mananampalataya. Nakilala ko si Kristo sapagkat siyang nagbigay ng kapangyarihan sa akin upang makilala ko siya. Hindi sa sarili kong kapangyarihan, kundi sa sarili niyang kapangyarihan. Alam niya ang isang pusong mahanap sa kanya. Siya bigyan ng isang bukas na victory. Now, pansinin niyo mga kapatid, sinabi ko sa inyo na yung pintuang binuksan niya ay upang ating makita yung dakilang kayamanan ng Diyos na nagsasaad sa kanyang Biblia. Kaya napakahalaga yung Bible nito. It is a neglected book sa ating panahon. Tira ang nagbabasa. In fact, maraming Kristiyano, they are not students of the Scriptures. Hindi ninyo alam, ito ang buhay ninyo. Ito ang ilaw ninyo. Ito ang pag-asa natin. Nandito natin makikilala kung ano ang darating na panahon at yung walang hanggang panahon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, mahalin natin ito mga kapatid. At dapat ilubog natin ang buhay natin sa kanyang mga salita. Dahil unang-una ang mga salita ng ating Panginoon ay galing sa Kanya. Hindi natin maunawaan kung hindi niya bubuksan sa ating pag-iisip. For example, sa unang Korinto, Kabanatang 2 at talatang 6, ay ating mababasa ang kahulugan na ating sinasabi sa inyo in 1 Corinthians chapter 6 verse 2. O hindi ba ninyo nalalaman, sabi nga, unang Korinto, Kabanatang Kabanatang 2 pala. Talatang 6, hindi Kabanatang 6. Unang Korinto, Kabanatang 2.
Tayo papasayan ko sa inyo. Ang aking Biblia masyadong manipis. Kaya kung itisip ka, 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Sabi niya, nakabasahin ko sa inyo ito, gayon man ay nangagsasalita kami, sabi ni Pablo, ng karunungan na sa mga may kulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutan ito o ng mga kapangyarihan sa sanglibutan ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos na sa hiwaga. Yung karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi mapagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay daising di ipinako sa krus ang Panginoon Jesucristo. Tatapos kaya lang nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, anuman ang kanyang, anuman ang mga bagay na iniasla ng Diyos sa kanila sa nangagsisilig sa Kanya. Yun nga, hindi lahat ng tao ay naunawaan ang kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay galing sa Kanya, hindi galing sa ating eskwelahan, hindi galing sa ating sekular na pag-aaral. Galing sa Diyos, kaya tinatawag na revelation sa Ingles. Yung Christian life, Christian doctrine ay revelation galing sa Diyos. So, mahalaga mga kapatid, na dapat maunawaan natin ito sa mapagit ng pagkakas. Yan ang isang kaulugan ng pitong bukas. Dahil ang Panginoon ay binubuksan ito sa kanino bang tao na matapat sa Kanya, na handang sumunod sa Kanya at handang magsaliksik sa Kanyang salita. May problema natin. Kaya ito ako, kapatid, ay naamagkakit ko. Ngayon, nandito ang sinabi ni Jeremias, kabanatang 29, talatang 3. At sinabi niya, at ako ay matatagpuan ninyo kung hahanapin ninyo ako sa buong puso ninyo. And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Sabi niya, yun ang taong humahanap sa Panginoon at na kahit pagpilitin ko na lang ako sa Pilipino. Kaya mga kapatid, ang Philadelphia ay isang iglesia na sinasabi ng Panginoon sa pagkasita at hanggang sumunod sa Panginoon, gaano man siya kahina sa kanyang sariling kakayaan. Kaya balit ang strength, sabi niya. Subalit, dahil sa kanyang pagnanais na sumunod at maglingkod sa Panginoon, ay binigyan niyang bukas na pintuan upang kanyang maulawaan ang mga gintong aral na nasa Biblia, na hindi lahat ng tao ay maunawaan niya sapagkat ito'y hindi nasusukat sa kanyang pinag-aralang sekular, kundi nasusukat sa kanyang katapatan at handang sumunod sa Diyos, ay bibigyan niya tayong paliwanagan sa kanyang salita. Kailangan magkakaroon ka ng tinatawag na pagnanais sa loob mo na malaman ang salita ng Diyos. Sapagkat maraming tao ngayong nagpapahayag ng salita ng Diyos, subalit hindi nagugutom sa kanyang salita. Yung gutom ang mahalaga doon.
Yan ang isang sign ng isang Kristiyano na nagugutom sa salita ng Diyos sapagkat gusto niyang maunawaan ng Diyos. Gusto niyang mapagmura at masunod ng Diyos. Kaya sabi ni Mr. Tozer, maraming Kristiyanong nagpapahayag ng pananampalataya, subalit hindi sila nagugutom sa salita ng Diyos. So yun ang pinakamahalaga dito. Tayo ba'y nagugutom sa kanyang salita? Kagaya ng pagkain. Pag oras ng pagkain, nagugutom tayo, kailangan tayo kumain. Yun ang sign of life. Dahil ikaw ay nagugutom. Kung hindi ka nagugutom, may diferensya ka either sa loob. Balit, sa ating buhay spiritual, yun ang isang test ng Christian life. Ano yung test ng Christian life? Na ikaw ay nagugutom. So mga kapatid, ang pangalawang kahulugan ng isang pintuang nakabukas ay yung ibinigay ng Diyos sa iglesia ang kapangyarihan ng pagpapatotoo kay Kristo, pangangaraw sa kanyang salita. Kasi ang bawat iglesia, ang bawat Kristiyano, tatapat sa Panginoon upang maglingkod at sumunod sa Kanya, ay binibigyan niyang open door sa labas ng iglesia upang ang mga di mananampalataya ay kanilang madapnan at may bahagi nila si Kristo sa kanila. Unless ang Panginoon ay magbibigay ng bukas na pinto, hindi ka magtatagumpay sa iyong mga balak na ipahayag mo si Kristo sa ibang tao. The preaching of the gospel sa ibang lugar ay nakasalalay din kung si Kristo ay binigyan kang open door. Merong mga lugar dito sa lugar natin na 100% Catholic. Yung sa Sumuan, yung Vertis at yung Santa Rita. Maraming panahon na hindi nagtatagumpay sapagkat sarado sila. But by the grace of God, tayo ay binigyang bukas na pintuan upang ating ipangaral si Kristo at upang ang mga tao doon ay magising sila sa alaman ng kaligtasan sa ating Panginoon. Tandaan ninyo yun, yan ay lahat ay gawain ng Panginoon. Kung gusto ninyo magpatotoo sa inyong mga kapwa, kaibigan, dapat ipag-pray natin sa Panginoon na tulungan niya tayo upang mabuksan ang kanilang puso. Sapagkat ang puso ng tao na sarado dahil sa kasalanan ay hindi, walang sino man na makapagbubukas kundi lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya na isang karanasan, bago tayo nakakilala kay Kristo, tayo sarado. Sa ating dating paniniwala, sa ating sariling paniniwala, sarado tayo. Hindi natin nakikita ang ating kasalanan sa mata ng Diyos. Kuminsan binibigyan pa nating matuwid ang ating ginagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kailan mo nakilala ang kasalanan mo? At kailan ka nagkaroon ng pagnanais na lapitan si Kristo at tanggapin mo bilang Panginoon mo at tagapagligtas? That is the open door na ating Panginoon. While it is true na binuksan ng Panginoon ang pintuan upang tayo makakilala sa Kanya, kailangan din yung ating respond. Sapagkat yun ang awitin ninyo. Behold, I stand at the door and knock. If any man opens the door, I will come to him. So, iyon ay sinasabi niya sa iglesia that the door is already open.
sa treasure ng Panginoon. Kaya lamang kung minsan nasasarado ang kanilang pintuan dahil hindi nila nakikilala si Kristo dahil sa karangyaan ng kanilang kapaligiran o sa mga noise ng kanilang kapaligiran. Subalit mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, tignan ninyo, si Apostol Pedro ay binigyan dalawang susi ng Panginoon. Dalawang susi. Kung gusto niyo makita na sa Acts chapter 2, mabasahin ko sa inyo sa verse 36. Acts chapter 2 at verse 36. Ganito ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, sabi niya kay Pedro, na pagkatapos ng kanyang message sa araw ng Pentecostes, ay sinabi niya ang isang bagay mula sa verse 36 ng chapter 2. Pagkatalastasan na ng buong sanglibutan, ng buong sangkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon si Kristo, itong si Jesus na inyong pinako sa krus. Nang marinig na nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo na siya'y kapatawad ng iyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong Yesus din sa Kanya. At sa iba pang mga maraming salita ay nagpatutuo siya ng araw sa kanila, sinabi magsiligtas kayo sa inyong kasalanan. So, anong ginawa niya? Una, nangaral muna siya sa mga Hudyo. At ang mga Hudyo ay tumanggap kay Kristo sa pananampalataya. Yan ay sapagkat bukas ang susi. Pagkatapos, nangaral siya sa mga Hentil. At ang mga Hentil na hindi Hudyo ay tumanggap din sa kanya sa Gawa Kabanatang 10 at tumanggap din sila kay Kristo. Kaya, iyon ang kanyang sinabi bilang katuparan sa sinabi niya sa dalawang susi na ating makikita sa Mateo, Kabanatang 16. Ganito ang kanyang sinabi kay Pedro, mga kapatid. Sa Mateo, Kabanatang 16. Mateo, Kabanatang 16 at talatang 18 at 19. Sabi niya kay Pedro, at sinabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian ko sa langit, at anumang inyong kalagaan sa lupa ay tatalian ko sa langit. Dalawang susi. Ang dalawang susing yan ay yung pangangaral ni Pedro, number 1 sa mga Hudyo sa araw ng Pentecostes na binasa ko sa inyo kanina, na mayroong 3,000 kaluluwang tumanggap dahil sa kapangyarihan ng kanyang pangangaral. That is the first thing. Yung pangalawang susi ay yung mga Hentil sa bahay ni Cornelio, chapter 10. Hindi sila Hudyo, isa siyang Romanong centurion. Subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, dahil si
yung centurion na yan ay merong puso na nagnanais na makilala ng Diyos. Kaya pinadala niya si Pedro sa kanya upang buksan ang paraan ng kaligtasan at walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya sa panahon natin, ang Iglesia is composed of the Jews and the Gentile. Ano man ang mga hindi Hudyo ay tinatawag na Hentil. Tayong mga Pilipino, Amerikano, o sinuman, we are called Gentile. Yung mga Hudyo ay yung exclusively yung mga Israelite. Subalit ngayon, walang Hudyo, kagaya ng Old Testament, walang Hentil, kundi lahat ng tumanggap kay Kristo ay pumasok sa kanyang kaharian. Kaya dalawang susi ang ibinigay niya kay Pedro sa araw ng Pentecost, nung sabihin niya ang tungkol sa Iglesia. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung tayo tapat sa Panginoon, ay gagamitin din tayo ng Panginoon. Upang ang mga taong nasa kadiliman pa ay buksan ng Panginoon ang kapangyarihan sa pamamagitan natin at may share natin sa kanila ang ating Panginoon. For example, yung ating church dito sa Santa Monica, yung numerical growth natin, nakikita ko na lumalago tayo para sumisikit na tayo sa lugar na maliit na ito. Why? Because the Lord added to the church daily. And that is a sign of an open door. Wherever we go, nagpapatotoo tayo. Alam ba ninyo na hindi, although mahalaga yung fellowship natin, every Sunday or every time na tayo mag-Bible study, mahalaga yan. Pero pang isang mahalagang bagay na dapat tayo humayo, go out to the church and preach the gospel. At ang bawat tumanggap kay Kristo ay dadalhin natin dito. Yan ang reason why we are growing numerically in numbers and spiritual kung tayo ay tuturuan natin sila. Yan ang responsibility natin. At yan ang nangyari sa panahon natin. At yan ay nag-umpisa sa panahon ng tinatawag sa history na Dark Ages. For example, si Martin Luther, isa siyang Catholic priest. Pero ginamit siya ng Panginoon na enlighten siya sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa Bible at kanyang ipinreach yung gospel sa buong mundo. Marami ito, hindi ko matandaan na. Yung mga Wesley brothers, Wesleyan, yung Wesley, Charles and John Wesley, yan ay ginamit ng Panginoon sa panahon ng madilim na panahon ito upang ipangaral nila sa mga taong wala pang alam kay Kristo sa kaligtasan. Mga taong fanatic sa kanilang relihiyon ay nabuksan ang mga mata nila upang ipangaral ang gospel. Si Kenneth Taylor na nag-translate sa English Bible mula sa Latin Bible ay ginamit siya ng Panginoon. Ang totoo, sa paggamit nila sa Panginoon ay pinarusahan sila. Pinatay sila. Si Kenneth Taylor ay kanilang sinulog dahil siya ang nag-translate sa Bible sa English upang makilala ng tao at maunawaan ng tao ang kaligtasan na nandoon sa Biblia yun. Ginamit sila ng Panginoon. Si Spurgeon, si Charles Stott, si Moody, yung tinatawag na OMF natin ngayon na nagpapublish ng Christian literature, ang dating pangalan ni China Inland Mission. Sapagkat ang mga Kristiyano noon ay pumunta sa China, nag-aaral sila, hanggang nakapag-organize sila ng maraming bagay at isa sa na-organize nila yung pagbibili ng Bible. Pagamat nung panahon yan, bawal basahin ng Biblia, but despite of that, they were able to distribute yung Bible. Kaya makita ninyo, yan ang tinatawag na age of awakening sa Christian history natin. Sa makatwid, sa panahon yan, ang Panginoon ay binuksan niya ang pintuan sa Iglesia upang
ang mga taong nasa kadiliman ay kanilang madatnan at may dala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. This is what is lacking today sa modern church. Hindi natin, parang wala sa atin yan. Wala tayong zeal to do that. Hindi natin alam yun ang pinakamahalaga. Maraming dahilan na ninanakaw ang ating panahon. Ninarab ang ating panahon. Yung ating masyadong concern sa ating sariling pisikal na pangangailangan. Sometimes that too much concern robs us of a great opportunity. Isang open door na ibigay ng Panginoon. Subalit, hindi natin pinapansin. So mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon kay Peter, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, tatayo kong aking iglesia, the church. Sino ang bato? Ang Panginoon Jesus, hindi si Pedro. Upon this rock I will build my church. Ngayon, isa pa sinabi niya, kahit sabi niya, ang pintuan ng impyerno ay hindi malalahid. In other words, walang makakahadlang sa atin upang ating ipangaral si Kristo sa mga tao. Walang kapangyarihan si Satanas upang hadlangan ang gospel message. Kaya lang, ang ginagawa niya ay pinatutulog niya tayo. Yung mga masyadong concern natin sa buhay natin pisikal, ang siyang naging hadlang upang hindi tayo maggamit ng Panginoon sa tungkulan gusto niyang gamitin tayo. Kaya narinig niyo yung problema natin ngayon mga Kristiyano. What is the bottom of our problems today sa ating mga buhay Kristiyano? Why we are not really used by God? Yung ating sarili. Siyado tayong concern sa ating sarili. Kailangan. And in our relations with our social life, siyado tayong concern. And this robs us of that opportunity upang tayo ay magamit ng ating Panginoon Jesus. So mga kapatid, yun ang isang pangalawang kahulugan ng open door. Ano yung muna? Ang open door ay binuksan niya ang Bible upang ating maunawaan at makita ang kagandahan at mga hiyas ni Kristo. Doon sa Biblia niya, napakalaga itong aklat na ito, mga kapatid. Pangalawa, binuksan niya ang opportunity upang i-share natin si Kristo sa maraming tao, sa maraming bansa, sa maraming lugar na sarado pa ang pintuan nila, binuksan ni Kristo. Kaya tignan ninyo, kahit anong gawin mo magtagtoo, hindi ka magtatagumpay sa isang outreach unless the Lord will open that door for you. Pangatlo, ang pintuang nakabukas na ito ay binuksan ng Panginoon upang ating maunawaan ang katotohanan kung ano ang ating inaharap. Ganyan yan? Ay din yan. Ang pinto ito ay binuksan ng Panginoon upang maunawaan natin kung ano, what is in store for us in the future. Kung ano yung mga nandyan sa mga bagay na mahalaga na itinalaga ng Panginoon sa ating darating na panahon. For example, sa Revelation mismo, chapter 10, chapter 13 na binabasa natin, tignan ninyo yung verse 10. Ano sinasabi niya? Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang sa sanglibutan ang ating nakahirapan dito sa sanglibutan ito. Ang kahirapang darating sa sanglibutan ito ay isang unique na kahirapan. Walang kasing kahit hirap. Sabi ng Panginoon sa Matthew 24, yung mga age na ito ay wala pang panahong bago nangyari ito.
na nagdala ng kahirapan at wala nang ibang kahirapang darating pa except yung kahirapang darating na ito sa mundo. Sapagkat ang Panginoon ay kanyang parurusahan ng kasalanan, kanyang lilinisin ang sanlibutan. At yan ay tinatawag na pitong taon na tribulations, kahirapan, 7 years tribulation na pinamumulan ng Antikristo. Kaya kung basahin ninyo, bago darating yan, ang iglesia ay kukunin muna ng Diyos. Tayo, hindi tayo dadaan sa panahon yan. Isang katotohanan na nagbibigay ng mapalad na katiyakan at pag-asa sa atin that will not pass the awesome day, which is called tribulation. Napakaraming scriptures na babasahin ninyo tungkol sa katotohanan yun, mga kapatid. Kung gusto niyong basahin para sa inyong pag-aaral, bibigyan kayo ng ilan. Halimbawa, yung Revelation chapter 4, bago pagkatapos ng message ng Diyos of 7 churches of Asia, ay biglang kinuha si Juan sa langit. A door was open in heaven at sabi kay Juan, John, you come up. And then after the coming of John sa heaven, nabumpisa na yung tribulation, which indicate na yung iglesia ay kukunin muna ng Panginoon bago darating yan. In 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 and 7, na bago darating ang Antikristo ay kukunin muna ng Diyos. The Holy Spirit at the Holy Spirit niyan indwells the church. It means the iglesia kukunin muna niya. 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 8, for your studies. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 8, alam niyo ito. Mayroon kayong memory verse, ano ito? Sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit, sa tinig ng kakarhel at sa trompeta ng Diyos. And the dead in Christ, sabi niya, shall rise first, and we who are alive shall be caught up together with them in clouds, with the Lord in the air. Yan ang what? Yan ang isang verse doon, tingnan niyo. So, yun ang mga katotohanan na nakalaad sa atin. If the Lord will not open that door, hindi natin naunawaan. Kaya maraming tao ngayon, what is life after death, hindi nila alam. What is the future, hindi nila alam. Walang makapagsasabi kung anong mangyayari. Subalit, tayong mga mananampalataya na binuksan ng pintuan ng Diyos sa atin sa kanyang mga treasures like the scriptures. Kaya alam natin ano pa ang dapat nating pasalamatan sa Kanya. Doon sa Apokalipsis, Kabanatang 20, Talatang 6, sabi niya, Revelations chapter 20, verse 6, sabi niya dito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mabalik. Sino yun? Tayo, sapagkat tayo ay nabuhay na mabuli sa pagdating ng ating Panginoon. Napatay tayo, suwalig binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng spiritual life, buhay sa kanyang pagdating. Ngayon, so itutuloy ko. Sa mga ito ay, referring to Christians, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Hindi na tayo pumunta sa impyerno. Kaya save tayo, di ba? Now, tingnan pa rin nyo. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung kaharian ng Panginoon sa 1,000 taon, we will reign with Him. Kasama natin siya. Hindi tayo ordinary citizen, kundi kasama natin siyang maghahari sa kanyang pamahalaan. Iyon ang isang sikreto na minsan hindi naunawaan unless the door is open to our minds. Iyon ang ating mapalad na pag-asa. And so, ang open door ngayon, anong kaulugan? Una, binuksan ang Panginoon
ang pintuan upang ating makita ang kayamanan, ang mga hiyas, ang mga brilyante, ginto ng Diyos na inilaan para sa atin at yan ay ang Biblia. Lahat ng nandito. Kaya ang salita ng Panginoon ay higit pa sa ginto. Sabi ni David sa kanyang Psalms 19, they are wika niya better than gold. They are sweeter than honey and the honeycomb. That is the treasure. Na ngayon I enjoy those treasure. Kahit konti lang ang nakikita ko. Sometimes yung ating nakikita ay konti pa lang. But I enjoy them now. Kaya tayo mga Kristiyano, masaya tayo. Anong mga itinagagalak natin araw-araw? Hindi ba yung salita ng Diyos? So many Christians are not interested. Kaya sabi lang siya, hindi ko naintindihan. Kasi hindi mo naintindihan dahil hindi ka nananalangin sa Diyos. Kahit ano pang pinag-aralan mo, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos kung hindi mo ipanalangin sa Diyos na buksan ang mata mo para sa bagay na yun. Pangalawa, binigyan tayo ng bukas na pinto ng Diyos upang pangaraw natin si Kristo. Kaya whenever kayo magpapato, neighbor ba ninyo, ano na niyo siya, manalangin muna kayo. Panginoon, bigyan mo po akong kapangyarihan upang aking kapatid na ito, upang ang ating kaibigan ito ay mabuksan ang kanyang puso para sa iyong salita. Sabagat gaano man tayo marunong mangaral kung hindi sa tulong ng Banal na Espiritu, ay hindi may enlighten ng isang tao sapagkat ang conversion ng isang tao ay the work of the Holy Spirit. Mga kapatid na nakikinig sa salita ng Diyos. Depende kung ang kanilang puso ay nakaamay sa Diyos. Kung kanilang mayroon silang pagnanais na makilala ng Diyos, tiyakin ninyo na ang Diyos ay magpapakilala sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And we should pray. Ang isang church ay magkakaroon ng outreach ministry. Nanganganak siya sa pamamagitan ng isang bukas na pintuan ay nilagay ng Diyos kanya. But, tinitingnan din ng Diyos. Ang ating desire at pagtitiyaga, hindi mahirap ang magdala ng Ebanghelyo. Hindi mahirap na i-share si Kristo. But if we are ready and faithful to God, tutulungin na tayo upang maibahagi natin ang Panginoon. At ang pangatlong point ko, yung open door, ay yung mga pag-asa sa ating inaharap na silang magbibigay sa atin ng kaligayahan at katatagan sa ating buhay ngayon. Despite yung kahirapan ng buhay ngayon, despite yung kasalanan ng panahon ngayon, despite yung kaguluhan ng ating panahon ngayon, kaguluhan sa gobyerno, kaguluhan sa social life natin, meron tayong pag-asa. At ang pag-asa niya ay meron tayong pag-asa sa langit. We will not go to hell. We are saved not only kundi tayo gagamitin ng Diyos sa darating na panahon na tulungan natin ang Panginoon sa kanyang pamamahala sa loob ng 1,000 taon. We will reign with Him. And lastly, ang mahalaga ay tayo ay may katiyakan sa langit. And that is a spiritual secret. Maaaring, ang lari sagda, pumunta ko pa namin, that is only head knowledge. And we, pwede natin ang kinin yung katotohanan yan, I'm sure I'll go to heaven. Sa oras ng kamatayan natin, can we still ang kinin yan? Dahil, madaling ang kinin yan sa ulo, pero yung kahandaan natin, at katiyakan sa langit ay pwede natin angkinin sa pamamagitan kaalaman natin sa Bible at sa ating pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon Jesus. So mga kapatid, tayo manalangin. Marami pong salamat dakilang Ama sa panahon ito na ikaw po ang aming inaasahan, magturo sa amin sa iyong mga salita. Sapagkat ang mga salita mo ay ang aming pag-asa, ang aming buhay, ang aming kaligayahan, ang aming inaarap na katiyakan. Awa po ay magkaroon kami ng pagnanais
higit pa sa pagnanais kundi gutom sa iyong salita upang kami lumago sa aming kaalaman sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa mensahe na ating narinig. At salamat sa Ama, sa anak na kanyang ginamit. Habang pinapagbulay-bulayan natin ang ating narinig na mensahe, sabay-sabay po nating awitin ang ating closing song. Blessed Assurance. Sige. At dahil may technical difficulty, gawin na lang natin ang mapela ang ating closing song. O si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasa, tagapagmana at tinubos, sa dugo'y nilinis na lubos. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Ako'y lubusang masasakop, sa Panginoon ay nakikita. Mga anghel ang nagdadala ng alingaw ng pagsinta. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Tayo na tumayo. Wagas na nagpapahingalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hintayin lamang sa Kanya ang masagalang pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Para po sa ating closing prayer, tawagin po natin si Brother Del. Kami po'y manalangin. Manang mga Panginoon sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito na muli naman po kaming nagsama-sama, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong salita. Tunay nga po ang iyong salita ay makapangyarihan, Panginoon. Salamat sa anak mong ginamit upang lubos naming maintindihan, Panginoon. Salamat sa isang linggong pahayag, pagkabay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga blessing, Panginoon.
Salamat sa mga sakit na palagi mong pinagagaling sa amin, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, Panginoon. Salamat sa mga FB Live na palaging sumusubaybay sa ating gawain. Salamat sa mga kapatiran na nagbigay ng oras sa araw nito, Panginoon. Panginoon, salamat sa lahat. Papuri mo sa salamat muli namin binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito mga kapatid, dito ako po nagtatapos ang ating gawain ito sa araw. Gandang umaga po.